Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo ay chimpanzee. Yan, sabi dito, use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your question. Ayan, so, this is a beautiful reminder para sa iyo na gamitin ninyo yung inyong intuition. Both, no? Both sides of your brain, your left and right brain ninyo, gamitin ninyo yun para masolusyonan ninyo yung inyong mga problema or mahanap ninyo yung sagot sa inyong mga katanungan. Okay? Yung may balance lang ito, no? Balance yung isip, yung logical mind at saka yung intuitive mind ninyo para mas maganda mahahanap ninyo yung kasagutan, no, sa inyong mga tanong or pag-solve ng inyong problema. We have Pueo, Hawaiian owl. Sabi dito, your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So, pay close attention to signs and omens from them. Okay? So, maaaring kayo ay nagdadasal, no? At humihingi kayo ng gabay sa inyong mga spirit guides. Kaya ito na yung kasagutan, binibigay na sa inyo. Kaya iniimbitahan kayo rito na mag-pay attention kayo doon sa mga signs and omens na maaring nakikita ninyo. Kasi yun na yung sagot sa inyong mga tanong or yan ang gabay para sa inyo. And if you don't know yet kung ano yung mga ibig sabihin, ano ang mga nire-represent ng mga signs and omens na yan, i-google po ninyo yan. Okay? I-google ninyo kung anong ibig sabihin or ano ang symbolism ng mga signs and omens na yan na nakikita ninyo. At ma-figure out nyo din na yan ay mga signs para sa'yo kasi mag-i-insist yan hanggang sa mapansin ninyo. Dadating at dadating, talagang magpapapansin yan sa'yo kung yan ay para sa'yo. Okay? So, what else? We have a rattlesnake. The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. And hopefully, no, makatulong ito sa inyo for those of you na nagre-resonate yung message nito para sa iyo. Kasi maaaring ang iba sa inyo, kini-question ninyo kung bakit mga nangyayari, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo sa ngayon. Maybe you are not understanding kung bakit, no? Bakit may mga nararanasan kayong mga ganyang experiences sa ngayon. So, if this message resonates with you, ito na yung sagot para sa iyo. Na that is an initiation, no, para sa iyo. Kasi papunta na kayo doon sa pag-fulfill or sa pag-embrace niyo na kung ano man ang inyong purpose sa buhay, and purpose as a healer. Ayan. Kasi ang iba siguro sa inyo sa ngayon ay maaaring nandoon na kayo sa puntong you will be realizing that you are a healer or you're being called to be a healer. You have tortoise, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Okay? Ang iba sa inyo siguro sa ngayon, you are ungrounded, hindi kayo ngayon mapakali, hindi malinaw, no? Ang takbo ng isip ninyo, may mga nangyayari sa buhay ninyo na hindi ninyo napagtutuunan ng pansin or hindi ninyo naiintindihan. So, maybe may gaganon ang ganap, no? Because you are ungrounded, no? Siguro, ang dami-dami ninyong iniisip, marami kayong ginagawa, at you need to take a time out, okay? In order for you to focus on the things na kailangan ninyong pag-focusan sa ngayon, makapag-diskarte kayo na maayos, you need to ground yourself, okay? Do some kind of meditation, mag-prayer mode kayo, atras muna kayo, para na makapag-focus muna kayo sa inyong sarili, okay? We have dog, your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Ayan. So, siguro ang iba talaga sa inyo, no? This is a manifestation, diba, of being ungrounded. Kasi hindi kayo mapakali, hindi kayo makapag-focus lang sa isang bagay lang.
Kaya kitang-kita, no, that is a manifestation of being ungrounded. Kaya yung ano ninyo, yung loyalty and faithfulness ninyo parang nawawala, like, 'di ba? Kasi nga hindi lang isa ang inaasikaso ninyo kundi marami, no? Marami ang kumukuha ng inyong atensyon, marami ang kumukuha ng inyong panahon. So kailangan pagmuni-munihan ninyo 'yan. We have Honey B. Let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Ayan. So, siguro, no, may mga sitwasyon dito wherein kailangan ninyo na um, kailangan ninyo maging compassionate, no? And siguro panahon na din para mag-forgive kayo, magpatawad na kayo kasi siguro yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo makapag-focus. Maaaring ganon. Kasi maybe you are bothered, 'di ba? Nababother kayo ng kung meron kayong kagalit or meron kayong kaaway or merong mga taong um, nagtatampo din sa iyo yung mga ganon. So, pagmuni-munihan ninyo ang inyong sitwasyon sa ngayon, maybe compassion and forgiveness will give you a chance para mas maging maganda na ang inyong pakiramdam, maging maluwag na ang inyong pakiramdam. Okay? And kasi pag nag-forgive din tayo, 'di ba? Hindi naman natin ginagawa 'yan para sa sarili natin, but we are forgiving because we are giving ourselves a favor, 'di ba? Para na maging maluwag na din ang ating pakiramdam. Mabunutan na rin tayo ng tinik, no? Sa dibdib. We have regret. Sabi dito, I know that I cannot change the past. 'Di ba? Kaya wag na kayong mag-regret, wag na kayong magsisi kasi wala na tayong magagawa. 'Di ba? We can't do anything about it anymore. That is already done. It's already in the past. It's behind you already. Kaya magagawa nyo na lang. Magbawi na lang kayo sa mga gagawin ninyo sa ngayon. Sa mga future endeavors ninyo, doon na lang kayo bumawi. 'Di ba? Doon na kayo gumawa ng adjustments. Bitbitin nyo na lang, no, sa present moment ninyo kung ano man yung mga pagsisisi ninyong na nagawa ninyo noon or hindi ninyo nagawa. Bitbitin ninyo yung lessons that you've learned, no, sa inyong previous na sitwasyon at ngayon gawa ninyo ng paraan para hindi na maulit or para mas pabutihin pa ninyo or pagandahin ninyo. Okay? We have gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. This is really beautiful kasi kapag nagpapasalamat kayo, you are opening up floodgates of abundance, no? You are opening up floodgates of more blessings, no? More prosperity into your life. Kaya napakaganda to na nagpapasalamat kayo, na hindi kayo nakakalimot, no? Na magpasalamat sa lahat ng biyaya na meron kayo. Good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.